Mau. Usapan po natin ngayon ay tungkol dito sa aspiration ni DOJ Secretary Boying, yung tungkol sa pinalabas ni Auntie Claire na mga drug cleared barangays. Okay, umpisahan na natin. Tingnan natin itong post muna ni Attorney Sal. Tungkol to dun sa aspiration ni Boying eh. So, ito, hindi pa pwedeng si Boying Rimulya ang maging ombudsman. Kasi yung mga ginawa niya, nilabag niya ang karapatan ni Kibuloy, Bantag Teves at President Duterte. Yun ay nagpapatunay na hindi siya magiging patas. Kailangan sa ombudsman may independence of mind, may integridad at mahusay sumunod sa batas. So, pahayag ni Attorney Sal, ano? So, ang sinasabi niya rito kasi dapat ang ombudsman ay may impartiality. And then, wala siyang masyadong political background or na political ano niya, ano, influences, no? So, panoorin na naman natin itong reaction ni Banat Bay. Sa masalimuot na issue ng alam mo na, di ba? Tapos bilang napawalang sala. Kung titingnan mo ng maigi, isipin niyo mabuti yan ha. Kung ikaw yung si Marcos, ikaw yung presidente, yung DOJ secretary mo, yung anak niya na involved sa ganito, matinding kaso, na sinong may impluensya sa korte? DOJ, di ba? Di ba mararapat lang na out of delicadeza, tanggalin mo na lang muna ito bilang DOJ secretary? Pero hindi eh. Ibig sabihin, ganun ka-weird ang gobyerno natin. Di ba? Ganun ka, wala talagang honor. Ika nga. Ito na naman. Patapos na, itong ombudsman natin at gusto mag-apply ni Rimulya, na meron siyang kaso sa loob mismo ng ombudsman. Kaya nakakatawa kung ito ang magiging susunod na ombudsman. Ang termino. Hindi conflict. Ikaw yung ombudsman tapos iniimbestigahan mo yung sarili mo. May kasalanan ka ba? Ang sabi ni Banat Bay dito, may conflict of interest eh. Kasi mayroong pending case si Boying sa ombudsman. So kung magiging ombudsman siya, magkakaroon ng bias, di ba? Siyempre, ma-dismiss yung kaso niya dati. So yun yung isang reason din na sa nakikita nila na bakit hindi pwede si Boying. Wala. Meron? O wala. Di ba parang medyo conflict talaga yun eh. Conflict yun, may kaso ka dyan. Tapos ikaw ang magiging head niyan? Kahit sinong matinong tao, walang magsasabing, wala naman sigurong conflict yun. Wala conflict yun. Parang merong contest, ng singing contest. Ikaw yung judge, tapos anak mo yung kasali, contestant. Eto nga, hindi niya nga anak eh, siya mismo. Siya mismo ang didinig doon sa sarili niyang kaso. Kalokohan. Di ba, parang, again we're not saying guilty siya. But the mere fact na ikaw ang didinig sa sarili mo, that's funny. Di ba? Sinong taong matinong magsasabi
Hello? Ang ombudsman kasi ano yan, ang pumipili niyan talaga is yung president. Pero bago yon magkakaroon ng nomination sa Judicial Bar Council of the Philippines, no? So, kukuha sila ng mga ino-nominate nila kung sino, let's say 10. Tapos, meron silang mga qualifications doon, 'di ba? Let's say, yung isa is must be a Filipino and then 40 years old and above. Tapos meron kang 10 years na experience as a judge or practicing lawyer. And then, yun yung mga qualifications niya, no? Tapos, i-shortlist nila yon. Siguro pipili sila mga 3 or 4. Tapos, pag na-shortlist na nila, ipipresent nila yun sa president. Tapos, yung president ang mag-a-appoint. So, ganun ang proseso ng pag-ano ng ombudsman. And then, 7 years term yan, fix. Tapos, hindi siya nare-reappoint. Tuloy-tuloy yan, no? So, yun yung proseso niyan pagpili ng ombudsman. Sabing walang conflict yan. Wala. I can judge myself objectively. Ayan. Ito ang dahilan kung bakit gusto nila maging ombudsman. Yan ang totoong dahilan kung bakit nila gusto maging ombudsman. Bakit? Fix yan 7 years. Buhay ka niyan for 7 years. Hawak mo ang lahat ng politiko in 7 years. So, alam mong palubog na si Marcos, alam mong hindi na siya mananalo, survive ka pa rin. Kasi 3 years na lang si Marcos eh. Hello? Parang ang sinasabi ni Banat Bay dito, yung magiging political influence ni Boying kapag naging ombudsman siya, no? Pwede niyang mahahawakan at maimpluwensyahan yung mga politiko na nakaupo nung time na yon. So, which is not the right way or the good thing, no? Kasi dapat nga ang ombudsman walang political acquaintances. So, ganun dapat ang ano nila dyan. Sa akin, ang nakikita ko dito, dapat baguhin nila yung ano, yung qualifications. Dagdagan nila na yung walang pending case, dapat walang pending case. So, yun yung isang qualification. And then, alisin na nila yung presidential appointee. Dapat magbotohan na lang doon sa JBC, sa Judicial Bar Council, mag-appoint sila ng let's say 12 committee o 12 person in a committee, tapos sila na lang mag-elect. So yun yung parang nakikita ko na parang as a suggestion. Okay? Punta naman tayo dito kay kay Madam Anticler. Barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. Pili na quantity ni Anticler. At nandito po yung iba mga pangalan. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi nating drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay
Hello? Ang ang binigay lang ni Auntie Claire na kopya is a summary. Walang mga pangalan ng barangay, ano? So, mga quantity lang ang ibinigay niya, ang pinrovide ng PIDEA. Medyo hindi malinaw itong report na pinakita nila, no? Kasi quantity lang. Ang sinasabi na legit, na hindi legit yan, ipakita nila yung details, no? Siguro hindi naman lahat kasi madami sigurong report yan eh. So at least magpakita sila ng at least detail lang, mga let's say 10 barangays. So para alam na ng tao na ito pala yung mga barangay na cleared na sa drugs, no? Kasi magkakaroon din ng parang inner effect sa mga mamamayan yun doon eh. Di ba? Pag nalaman nila na cleared na pala yung barangay namin, edi sila, di ba? So yun yung purpose nun eh, kaya inaalam. Hindi naman sa hinahanapan sila ng parang yung ang account, yung transparency. Tuloy natin. Na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Hati daw nung page, nung document is puro blanco. Parang naglagay lang ng cover page. Tapos kalahati. Patay tayo. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. 4,027 ano ang sinasabi nila na kini-claim nila na cleared. Sa akin maganda 'yon, 'di ba? Kung totoo 'yan, maganda 'yan. Pero dapat kasi merong proof or evidence, no? Detailed evidence. Para malaman ng mga mamamayan doon sa barangay na 'yon na yung kanilang lugar ay safe na, 'di ba? Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Marami pala yung yung record sa PIDEA, 25,061, no? So ito yung dati pa, no? Kasi yung report ni Auntie Claire, parang May to June lang ata yun eh, no? Hindi ako nagkakamali. So ibig sabihin, yung 4,000 na yun, nagdag dito sa 25,000. Ibig sabihin dati is around 20 or 21,000 plus 4,000 yung bago, to 25,000 na. Adi ilan bang barangay sa Pilipinas? Mga 40 or 50,000, di ba? So halos 50% na. Dapat makita natin yung niyan, may present nila yung detailed, no? So yun na yun. May papakita lang ako, guys. Nakita ko lang to sa alam ko AI ito, no? To the owner. Ito. Drop the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the pocket, you can move a mountain, you can break rock.
Shot the And yung Ilyan, 'di ba, sa North Korea. So, ang ano niya, tiger. guy go banging on his door. You can throw your hands up. Di ba? Eagle, no? Alam naman natin, eagle ang Amerika eh. You can conquer. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a man. And bear. Alam, yung pinapanood ko to, akala ko, ang makikita ko dito, yung Carabao. Kasi di ba yun yung national animal natin eh. So yun yung ini-expect ko eh, no? So biglang nag-iba eh, tingnan nyo. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you go balance it. Di ba? Yan na ba ang national animal natin? Walang tawa sa nung napanood ko eh. Naging crocodile na ba ang ano natin? Kasi dati, alam ko, ano eh, yung kalabaw. Oo. So, okay guys, so, may konting ano rito guys, touching post. So, hello? Sabi ni Digong, do not worry about me. I can face the ICC. If they want to indict me and convict me, fine. I would gladly do it for my country. Sabi ko nga sa kanila, find a place where they allow execution by firing squad. I would love to experience what Rizal experienced too. I swear before God and country that I will protect my nation, that I will also have to protect my people. Bigat, no? So, yun nga ang balita natin ngayon na sobrang payat na ni Digong. So, sana makayanan pa ni PRRD yung kalagayan niya ngayon and makauwi pa siya sa Pilipinas ng buhay, no? So, no? Hello? Through the years, yung tugtog. Hello? Hello? Hello, hello? Dito na lang muna. Ano lang to, test. Hello? Hello? Please like, subscribe, and share, guys. Very small channel, no? So, di-develop pa natin itong ating mga content in the future. Ito ay trial lang. Salamat and good day. Bye.